Sa unang Juan 4:18, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. And then, 1 John chapter 4, verse 4, ito yung assurance sa atin ng sumulat na si Juan. Sabi niya, mga anak, kayo sa Diyos at pinagtagumpay ninyo ang mga bulang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan sa Espiritong nasa makasalimutan. Ibig sabihin, yung takot dapat wala. Kapag natatakot ka, hindi mo pa talaga mahal si Lord. Amen o ba? Kasi pag mahal mo si Lord, para yung tanong niya kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, Lord, alam mo namang mahal kita. Sabi ng Panginoon, ito trabaho mo, pakanin mo yung batang tupa. And then maya, nagtanuli si Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, bakit mahal ko kayo? Ito, pakanin mo ang aking mga tupa. So, una, responsibilidad, pakanin yung batang tupa. Pangalawang responsibilidad, pakanin yung mga tupa. Ibang trabaho yun. Dinagdagan ka ng trabaho, dinagdagan ka ng responsibilidad sa Panginoon. Kaya pag mahal mo ang Panginoon, dinadagdagan ka ng trabaho. Hello? Amen. And then, pangatlong tanong, sabi ni Pedro, ng Panginoon, Pedro, ano na bang mahal mo ako? Nalungkot na si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Walang maililihim sa iyo. Alam mo, Panginoon, mahal kita. Sabi ng Panginoon sa kanya, alagaan mo ang aking pangalaga. Mga kapatid, pag mahal natin si Lord, nadadagdagan ka ng trabaho. Hello? Amen. Ayun nyo, taas nyo ang kamay nyo, nagmamahal kayo kay Lord. Anak ko, totoo ba yan? Pag mahal natin si Lord, tanggapin natin yung trabaho. Amen. Alam nyo, pag mahal natin si Lord, inaangat ka ng Panginoon, merong level. Ano? May level up. Inaakit ka ng Panginoon sa isang pagkakataon. Inaakit ka ng Panginoon. Malay nyo. Pagdating ng araw, pag sinunod mo ang kapag na pinag-uusapan namin, kasi si Pastor Dante, nag-uusap kami. Kasi nga, ginamit ni Tim yung motor, ginamit ni Mrs. yung dala ni Pastor Dante yung kanyang bagong sasakyan. Kaya nakukwento kami, nagsisharing time kami. Sabi niya, Pastor Edward, sabi niya, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko, ano ba ang plano mo? Ikaw ba'y magpastor o mag-negosyante? Alam mo, Pastor, naghahanap na kaya ako ng pastor dun sa church na hawak ko. So, sweldo mo, mga binata, 5,000. So, siyempre, tataas yun. And then, nagkukwentuhan kami dalawa. Alam mo, Pastor, nagsimula lang ako sa wala. Pero nagkaroon ako ng commitment sa Panginoon. Talagang natrabaho kami sa Panginoon, basta bahala sila. Kaya may bagong sasakyan. Si Pastor Dante. Sabi niya sa akin, basta pag-isipan mo ito. Sabi ko, alam mo, Pastor, sabi ko, ako nag-declare na ngayon, Lord. 4 na taon muna ngayon. Iba gagawin ni Lord sa buhay namin. Iba gagawin. Kaya kung gusto nyo mabago ang buhay natin, maranasan natin yung sumusunod yung pagpapala. Huwag mo tayong matakot. Amen o ba? Amen. Sabi nung sa kasabi mo, huwag kang matakot. Oo. And then, huwag kang tamad. Sabi mo. Huwag kang tamad. Si Pablo, ito, dahil alam ni Pablo, Romans chapter 1 verse 16, dahil alam ni Pablo, sabi, hindi ko ginaya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat nananampalataya una sa mga Hudyo at ganyan din sa mga Grego. Bakit? Si Pablo, gano'n na lang katindi kahit na naghihirap siya. Alam niyo, si Pablo, dami ang pinagdaanan. Halos patay na siya, pero hindi siya sumusuko. Sabi mga kay Pastor Dante, Pastor Dante, pangarap ko, 6 na taon mula ngayon sa bayan ng Aliaga, ang mayor natin, Cristiano.
sangguniang bayan natin, mga Kristyano. Kasi sabi ko, pagka nagkatulong-tulong tayo, at lahat ng mga mananampalataya tayo, ma-encourage natin. Pero ito sinasabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, hindi ko ginahiya ito. Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos eh. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para ang tao mabago. Hello? Pag nabago ang tao, ang pamayanan natin mababago. Yun ang sinasabi ni Pablo. Sabi, hindi ko ginayang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng nananampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din naman sa Griego. Dapat ganun tayo. Then, next question is, how to win souls and make disciples? How to win souls? Number one, dito ako mawawakas. Number one, tell your story. Tell your story. Ibig sabihin, kung ano yung naranasan mo sa Panginoon, yun ang sasabihin mo. Balikan natin yung Pedro. Sabi ni Pedro, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Ito yung ginawa ng Diyos eh. Bakit ginawa ng Diyos ito sa atin? That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ibig sabihin, kaya ka pinili ng Diyos, kaya ka ginawamaharligan ng Diyos, kaya ka inilagay sa banal na bansa, at mapabilang sa pamilya ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng ginawa sa iyo ng Diyos, ipahayag mo, ikwento mo kung ano ginawa sa iyo ng Panginoon. Simple lang. Hindi mahirap. Yun lang ang sinasabi natin. Kwento mo, ano ba nangyari sa iyo? Nung tumanggap ka sa Panginoon, hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, ano yung buhay mo? Nung tumanggap ka sa Panginoon, paano nabago ang buhay mo? Ngayon na nakasda sa Panginoon ka na, ano nararanasan mo sa Panginoon? Yun ang ikukwento mo. Simple lang. Ha? Alam? Kaya alam ba, may lumalapit, may problema. Alam niyo kung minsan kung bakit tayo nakakaranas ng problema, mabibigat? Ano? Para yung problema na napagtagumpayan natin at merong lumapit sa atin na tao na nakaranas ng ganung problema sa problemang naranasan natin, napagtagumpayan natin, tutulungan natin itong tao na kapatid, nangyayari sa akin yan. Ganito nangyayari, pero pinagkatiwala ko sa Panginoon ng lahat ng bagay. Huh? How do we solve? Tell your story. Yung kwento mo. Huh? At nagkwento si Lolo. Ikwento mo lang yung nangyari sa iyo. Kung ano ginawa pagbabago sa iyo ng Panginoon. Sabi mo nga dyan, tatay mo nandyan. Ayaw mo ka rito niyan. Nandyan niyo, marami yan. Nung kami, nung namatay ang nanay ko, kasama kami, magulubukay namin, nag-aaway kami, kanya-kanya kami. Kanya-kanya kami naman. Tatay ko, kaharap ko sa sugaan na dyan. Wala kaming ginawa. Gabi-gabi, hindi magsugal. Pag nanalo, takbo kami ng bunga eh. Pagkakamarin. Kinabukasan, sasado. Pagka linggo, ubos lahat yung kinita namin. Wala kami pera ng Lunes. Tatrabaho na naman. Sabi ko nga sa inyo, kung makita niyo ako ng mukha akong matong. Kung makita niyo yung picture ko, mukha akong matong. Yung mga tigamay ko, pag binulat na yung mga, Pastor, ikaw ba to? Sabi ko, ako ba yan? Sabi niya, Pastor, ang pangit ko pala nun. Mukha kang tuko. Kasi may bigote ako dito. Tapos yung buhay nakagano. Naka-rollers pa. Tapos ang daming lisa dyan na kumikita-kita. Makala mo glitters. Hindi, Lord. Ano? Tapos ang pagtanong ko, 2 maunang at 2 puting damit. Alam nyo, nung ako'y tumanggap sa Panginoon. Siyempre, binago ng Panginoon. Nagahit ako ng bigote. Ha? Pumili ako ng shampoo, matanggal talaga yung isa ko, matanggal. Tapos, nagpagupit ako talaga ng gupit piolo. Nagpuso si piolo na, meron kasi piolo.